What if kayang ma-detect ng phone mo ang multo? Matatakot ka ba? Kung madali kang matakot, skip mo na to. At sana huwag niyong gawin ang pagkakamali ko. Ako nga pala si Linlin Reyes, taga Santa Monica sa Puerto Princesa City. Grade 6 student sa WPU. Nagsimula ang kwento ko nang maging first honor ako sa klase namin. Hindi naman ako matalino pero masipag ako mag-aral. Bilang reward, binigyan ako ng bagong iPhone 15 Pro Max fully paid ng parents ko. Hindi ako mahilig sa latest na iPhone pero masarap sa pakiramdam na may reward ang paghihirap ko sa pag-aaral. In fairness, ang ganda ng camera nito. Pero mas natutuwa ako sa AI or Artificial Intelligence na kasama, si Siri. Malamang kilala niyo siya. Kahit anong tanong ay nasasagot niya. Kahit anong kailangan ko, kay Siri ko pinapagawa. Pati assignments ko or papers, siya na din ang pinapagawa ko. Lagi ko siyang kausap. Alam kong AI lang siya, pero parang totoong tao na siya para sa akin. Pero one time, na-weirdohan ako kay Siri. Hindi ko naman ginagamit ang phone ko dahil nagsusulat ako ng report ko. Pero bigla siya nagsalita. Dialing Zyrene Tolentino 0917-866-7399. At may sumagot na babae. Dali-dali kong inend ang call. Bakit tumatawag mag-isa si Siri? So I asked Siri, Siri, why did you call this number? Sagot niya, someone told me to dial this number. And who asked you to dial it? I don't know his name but he's a tall dark man in your room. Kinilabutan ako sa narinig ko. Nagsumbong ako kay daddy at mommy. Chinek nila ang kwarto ko pero wala silang nakitang mama. Sabi sa akin ni daddy, baka naglolo ko lang daw ang phone ko. Second hand phone daw to kasi at di brand new. Kaya hayaan ko na lang daw. Lumipas ang ilang araw, padami ng padami ang mga weird things na ginagawa ni Siri. Pero ang pinakamalala ay yung nangyari last Friday night. Nanonood ako ng isang horror movie. Mag-isa lang ako sa bahay. Nasa tabi ko lang ang iPhone ko at di ko to ginagamit. Tapos bigla siyang nag-on mag-isa at binuksan ng Facebook. Biglang lumabas ang profile ni Zyrene Tolentino. Pinagla-like niya mag-isa ang mga pictures. Sabi ko sa sarili ko, mali si daddy. Hindi na to normal glitch. Parang sinasapian mag-isa ang phone ko. Siri, why did you open Facebook and went to this woman's page? Natakot ako sa isasagot niya kasi alam ko kung sino. Pero tinanong ko pa rin. Sagot niya, the tall dark man told me to open it. Pero kahit ganito na ang kababalaghan, kailangan ko maging matapang para matigil na to. Sabi ko kay Siri, is the dark man a ghost? Sagot niya, yes. Tinanong ko ulit, where is the ghost now? Biglang namatay ang TV at sabi ni Siri, he's in front of you, just beside the TV. Tumakbo ako sa CR at nagtago. Tinanong ko ulit si Siri, where is the ghost now? Sagot niya, he's beside you, touching your hair. Napasigaw ako sa takot. Before lumabas ako ng bahay at na-realize ko na haunted ang phone na to. Chinek ko ang call history at hinanap ang Zyrene Tolentino na to. Baka siya ang may sagot sa mga kababalaghan na to. Buti na lang at sinagot niya at sabi niya na lagi nga daw siyang tinatawagan ng number ko pero walang nagsasalita. Tinanong ko siya kung meron ba siyang asawa. Sagot niya, wala siyang asawa pero may ex-boyfriend daw. Matangkad? Tanong ko. Oo. Paano mo nalaman? Pinagtataka ni Zyrene. Yoshi Bernardo daw ang name. Paborito daw nitong gamitin ng iPhone 15 niya. Pero ayon kay Zyrene, nakipag-break daw siya last month at di ito matanggap ni Yoshi. At tinapos ang kanyang buhay. Inend ko na ang call. Natakot na ako sa mga narinig ko. Malamang si Yoshi ang multo na nagdidikta kay Siri. Pagkarating ng parents ko, pinento ko ang nangyari pero parang ayaw nilang maniwala. Hindi ko naman ito gawa-gawa lang. Totoo naman ang lahat ng sinasabi ko. Madaling araw na at di pa rin ako makatulog.
Kailangan kong makalayo sa multong ito. Baka si Lola Carolina maniwala sa aking kwento at tutulungan ako. Kailangang ipabasbas sa pari ang phone na to para matahimik na ang matangkad at maitim na lalaki. Nag-decide akong tumakas sa bahay kahit madaling araw na. I asked Siri, "Siri, book me a grab ride to Lola's house in Junction 1. Dumating na ang grab ko at umalis na ako. Habang bumabiyahe, sabi ng grab driver na nalowbat na daw siya at kailangan daw niyang i-waze ang daan dahil di niya pa ito kabisado. Di ko rin kasi kabisado ang daan kaya pinahiram ko na ang phone ko. Pero 30 minutes na kaming bumabiyahe. Wala pa din kami sa bahay ni Lola. Ang alam ko, mga 15 minutes lang ang papunta doon. Baka mali ang napina-location ni grab driver sa Waze or mali ang daan ni Waze. Tatanungin ko sana ang driver pero bigla kaming bumangga sa isang pader. Kala ko patay na ako, pero nagising pa rin ako. Pero hindi sa bahay namin. Nasaan ako? Chinek ko ang katawan ko. Wala naman akong galos. Pero alam ko nabangga kami. Isang bangungot lang ba ang lahat na to? Kailangan ko sila mommy at daddy, or si Lola. Hinanap ko ang iPhone ko pero di ko makita. Di bale, tatawagin ko na lang si Siri. Sumigaw ako, "Siri, call Lola Carolina." At narinig kong nagdial si Siri at nagring ang phone. Sinundan ko ang tunog ng phone at nakita ko ito sa sala. Sinagot ni Lola ang tawag at sabi ko, "Lola, tulungan niyo po ako." Pero hello lang siya ng hello. Hindi niya ako naririnig hanggang sa binaba na niya ang tawag. Gusto ko ulit tumawag pero di ko mahawakan ang iPhone ko. Lumulusot lang ito sa aking kamay. Biglang may batang babae na lumabas ng CR at kinuha ang iPhone. Hinabol ko siya sa kwarto niya pero parang di niya ako nakikita. Tapos tinanong ng bata si Siri, "Siri, where is the ghost now?"